For the groomers na naman nga tayo for today's video. Ito yung pangatlong aso namin na hindi ko nag-groom last time. Sobrang kapal na rin kasi ng balahibo at naglalagas na din. Sisi pala pangalan ng aso namin mga mare, kahit hindi nyo tinatanong sasabihin ko pa din. Charis. Wala sana akong balak kalbuhin si Sisi mga mare kasi ang ganda ng pagkakatubo ng balahibo niya. Kaya lang ako rin kasi napapagod mga mare kasi araw-araw ba naman ako nagva-vacuum? At sobrang dami ko talaga nakukuhang balahibo. Kaya naman nakapag-desisyon na akong kalbuhin siya. May part na din kasi ng balahibo niya na talaga naman nagbubuhol na. Dito na nga rin ako sa garden namin nag-groom para hindi ako mahirapan maglinis sa loob ng bahay. Dati kasi sa hagdan ako nag-groom sa kanila. Pinatulog ko nga rin muna dyan sa Empress mga mare para ma-start ko tong pag-groom ko. At paggising nga siya mga mare na ako na hati talaga yung utak ko. Alas 3 nga ako nag-start mag-groom sa kanila mga mare. Dalawang aso pala yung igugroom ko ulit ngayon. Sobrang tipid talaga kapag ikaw magugroom sa aso mo. Dati kasi pag nagpapagroom kami, nako 500 ang isang aso. Tapos 3 yung aso namin, o diba 1,500. Yung presyo lang naman ng grooming kit na nabili ko is 500 plus lang. O diba sobrang laking tipid na din. Kapag nanay ka na talaga, hahanap ka ng paraan para makatipid ka sa gastusin. Ganon din ba kayo mga mare? Sino relate dyan? Sa mahal ng bilihin ngayon, kailangan mo talagang magtipid. Kaya kahit medyo nakakapagod ang pag-groom ng aso, for the go pa din. Di naman kasi ako expert sa pag-groom ng aso mga mare. Kaya naman inaabot talaga ako ng 2 hanggang 3 oras sa pag-groom lang ng isang aso. Sobrang likot din kasi nilang i-groom mga mare, kahit na yung razor na gamit ko hindi naman maingay. Ano kaya napapabehave ng mga groomers yung mga dogs na ginugroom nila? Iba't iba pa yun ha. Diba ang galing lang. Semi-kalbo sana yung gusto kong gupit nila para may konting balahibo pa din. Pero sobrang likot kasi nila mga mare, kaya naman kalbo na lang talaga ginagawa ko para matagal na rin silang tubuan ng balahibo. Sa pagkakat naman ng nails nila mga mare, itong si Sisi lang yung hindi makulit gupitan. Yung 2 dog kasi namin, nako, patintero talaga mangyayari. Charis. Gumagamit nga din ako sa kuko nila ng ganyan para hindi magaspang or para matanggal yung mga matulis na part. Hindi ko alam anong tawag dyan. Meron namang kasamang pangkat ng nails yung razor na ginamit ko. Pero chinarge ko nga muna yon para naman magamit ko sa isang dog namin habang pinapaliguan ko si Sisi. Although hindi pa naman lobat, kaya lang baka pag ginamit ko dun sa isang dog namin, doon pa siya malobat, diba? And 5:30 na rin kasi sa mga oras na yan mga mare, at baka magising na si Empress. Kaya naman binibilisan ko na rin pagpapaligo kay Sisi. Mabilis ko na nga lang din siya pinaliguan dyan dahil wala naman na siyang balahibo. Blinower ko nga din siya dyan mga mare para medyo mainitan kasi nginig na nginig talaga siya dyan. Ang next na igugroom ko is si Akil ulit. Kung napapansin nyo, hindi pa naman masyadong mahaba yung hair niya, pero sobrang kapal na po niya. May reason naman ako kung bakit gusto ko siya laging kalbo. Kapag umiihi at nagpupupo siya mga mare, inaapakan kasi talaga niya. Hindi ko nga kasi malaman anong trip ng aso namin na to. Bakit kailangan apakan, diba? Pwede naman kasing iwasan na lang. Tapos sa gabi naman, sa taas ng hagdan ito natutulog si Akil. Tapos yung 2 dog namin sa hagdan lang. Kaya kahit may ihi dyan at natuyo na, wala siyang pake, tutulugan niya talaga. Ganun ba talaga kapag male dog? Medyo alam niya na, hindi masyadong malinis sa katawan. Yung 2 dog kasi namin is babae. Hindi naman nila inaapakan yung ihi or tinatabihan kahit tuyo pa yan. Ito lang talaga si Akil yung gumagawa. Kaya naman gusto ko talaga siyang walang balahibo. Si Akil din kasi yung madalas na nilalaro ni Empress, kahit anong saway ko, lalaruin pa rin talaga niya. Pinakaayaw nga ni Akil na ginugupitan or ginugroom is yung face niya. Talaga naman nagpapatentero kaming 2. Kaya naman kapag mahaba na yung hair niya, inaabot talaga ako ng 3 oras mahigit sa pag-groom ko sa kanya. Sobrang kulit kasi talaga, ikot ng ikot. Papakita ko sa last video kung ano yung result nung pag-groom ko sa kanya kasi hindi pa rin pantay-pantay kahit na walang balahibo na yung nagawa ko sa kanya. Tapos nahirapan din akong ikat yung nails niya dito kasi itim din kasi yung kuko niya. So hindi mo makikita kung alin dun yung laman. Kaya dati nung first time ko siyang in-nail cutter, ayun, nasugatan ko siya. Talagang dumugo. Kaya ngayon, maingat na maingat ko talaga siyang kinakat yung nails niya para hindi ko na siya masugatan ulit. Patapos na nga rin ako dyan at eto na sila. O diba, sobrang likot ni Sisi. Dyan lang pala namin sila kinukulong. Hindi namin talaga kinukulong sa kulungan. Kasi wala naman kami noon at hindi rin sila sanay sa kulungan. Si Bella hindi ko na ginupitan kasi maiksi pa naman yung balahibo niya at hindi rin naman naglalagas. So, yun lang for today's video. Bye!